Nabuksan ko to rally na ginaganap dyan ngayon. Quezon City. Live ito, naka-live siya. Na-live mo. Bangon ko lang kaya. May title yung rally nila na Marcos alis dyan. Ang totoo, Duterte supporter ako. Pero sa totoo lang, siyempre kinukundina ko rin yung sa tingin ko napakarami talagang sablay ng gobyernong ito. Sa marami ko na rin mga video na nabuo. Mga nailabas ko na rin dun yung mga nararanasan ko. Siyempre special yung sobrang hirap ng mga maka-afford ka ng mga bilihin ngayon. Totoo yan, sa buong Pilipinas yan. Siyempre ang pwedeng magpahayag ng katotohanan niya na nakadagan talaga sa balikat niya, yung mga ordinaryong tao. Itong mga mayayaman ito, hindi naman to masyado naintindihan kung ano yung kahalagahan niyang kahirapan na yan. At siyempre, isa sa bagay na kinukundina ko rin ito sa administrasyon ito ni Marcos. Na sa kanya lang nga ito nakita ko at naranasan. Katulad na lang nung isang halimbawa. Meron mga sibuyas umabot na 700 ang kilo. Sa edad ko na ito, ilang presidente na rin yung napapagdaanan ko at inabot ko. Hindi naman nagagayon yung praise niyan, pero nung siya maging Pangulo, tanda ko yun, October ng 2022. Bago pa lang siya kakaupo no. Pero mo tumaas ng ganito yung sibuyas. At pagkatapos ng imbestigahan ito nangako pa nga siya na ipapakulong niya yung mga smuggler na posibleng itong mga hoarder na ito. Ito kaya ang nagpapataas na mabilis ng ating mga bilihin. Pumipigil ng mga produkto ng agrikultura. Tapos ilalabas nila at papalabasin na kulang yung demand. Mga ganun yung kanilang mga strategies dyan. Pero nakita natin wala namang kinulong. Diba? Isa lang yun sa mga bagay na ikinakadismaya ng marami. At siyempre ako rin. Dahil sa katotohanan nga katulad ng paulit-ulit ko na sinasabi. Tiwala din ako kay Marcos, binuto ko rin siyempre ito. Pero ito nga ang nakita natin lahat nung siya ay maupo, yung kabaliktaran ng sinasabi niyang bagong Pilipinas. Na yung mga pangako niya na kahit papaano sana sinuportahan natin. Katulad na lang ng mga programa ni Pangulong Duterte, siya nga nagsabi na itutuloy niya ito. Meron naman siyang itinutuloy, in fairness naman. Tulad ng NTF, ILCAC. Di suportado naman niya ito. Pero hindi yun. Sa pangkalahatan talagang nakikita natin na napakarami talagang sablay. Yung lantaran na lang, yung gara lang korupsyon. Katulad na lang dun sa PCS, di ba? Saan ka nakakita sa hinabahaba ng panahon na may luto tayo isang buwan, may tatama ng 6 na bisis. At saka yung katulad mo, 600 million yun ang tinamaan. Tapos yun na super jackpot at sunod-sunod na nangyari ito. Tapos pag-investigate hanggang dun lang pala tapos tahimik. Pero alam na natin ito sa hinabahaba natin may nangyari doon. Nakakaiba. Na hindi natin pwedeng i-detail sila lang nagkakaalaman. Basta suma total nun, wala nangyari. Muro-muro yung investigation. At ilan lang yan. Kasama ng mga sobrang panggigipit. Wala mong Marisalo pero may mga nakikita tayo na may umiiral na kamay na bakal sa paghadlang sa paglalahad ng kanilang mga saloobin. Pero sinisimplihan lang ito. Pinapagaan para ang naiisip nila. Pero isa lang kahulugan, talagang gusto nilang pigilan ang mga saloobin ng tao na gustong ihayag, gustong ilantad. Kaya nga, hindi tayo nagtataka kung bakit may mga ganitong nananawagan na katulad nito, Marcos alis dyan. Siya nga ay bumaba na dahil nga nakikita na incompetent, nakikita ko pa rin sa mga kanilang mga banner. Hindi natin masisisi. Pero sa kabila nito, bakit ko ito sinasabi at tinatalakay dito? Katulad nung napagdaanan ko rin yung
Yung unang People's Power diyan sa EDSA. Hindi pa ako nun lubhang involved sa ganyang mga usapin. Bata pa ako nung kumbaga. Nung kay Irap, dinaanan ko rin yan. Pero sa mga ganyang nangyayari, mga people's power, tapos merong napapatalsik, napapababa sa pamagitan ng pagpupumilit nga ng milyong-milyong mga Pilipino na dismayado. Ang naobserban ko rin dyan, hindi naman talaga matagumpay pagkatas na mapaalis mo yung gusto mong pa bumitaw sa pisto, pababain sa pisto. Hindi naman. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil umalis na yung gusto nating palayasin na namumuno sa atin, tas yung papalit tayo, guminhawa na yung buhay natin. Walang nakikita tayong ganoon. Bagus parang nakikita lang natin yung mga ego ba nila o yung mga big effort na masasabi natin, nagtagumpay sila. Kumbaga napunan. Yun lang ang nakita natin doon. Kahit pasabihin mo na nagpalit ng liderato, hindi babangon ka pa rin ulit, isang panibago uling simula ang mangyayari. Hindi talaga, ang ibig sabihin, pababain mo man yan, ganun lang din ang magiging takbo ng ating buhay. Walang sabihin mo na porque pinatalsik mo yung isang tao, talagang umangat yung pamumuhay ng bawat Pilipino na katulad ngayon ay nga yung ating mga hinaing. Wala namang ganoon. At ito, hindi naman sasabihin mo hindi naman sabihin natin na ako tuwiran tumututol sa gusto nila na pababain si Marcos. Pero ang sa akin lang, maghinay-hinay rin. Maghinay-hinay. Dahil, total, si Marcos naman katulad nga na nasabi ko, marami sa atin naman mga DDS ibinuto rin talaga siya. Aminin natin yun. Ang ibig sabihin, ano kaya kung hayaan na lang natin siya na magpatuloy. Tapos, kumbaga, huwag natin pursahin, huwag tayong magpumilit. Hayaan natin na tangayin tayo dun sa kalagayan na kung talagang nararapat, ay di talagang bibitaw siya. Yun ang ibig kong sabihin, huwag natin i-pressure yung mga pangyayari. At para lang humakbang yung gobyerno na, kumbaga nakita natin na talagang nagiging alerto na rin, aalarma. Hindi ganun sana ang dapat nating gawin. Huwag sana yun ang maging resulta ng ginagawa natin na mga rallies na katulad nun, yung Marcos alis dyan. Hayaan natin na may mangyari na talagang kakaiba na gagawin sila, na siyang kusang loob na magtutulak sa tao na pumunta sa daan para isigaw na talagang hindi na talaga siya dyan nararapat. Umalis na siya dyan. Yun ang punto ko. Hindi ako kumukontra. Pero wag nating pursahin, matuto tayo maghinay-hinay. Kasi sa akin lang, kung itong panahon na ito ang pagbabasihan natin at titingnan, kahit marami namang tao ang totoong nahihirapan, hindi mo naman ito basta-basta maobliga. Kung sasabihin mo tatalima ka agad porque sa'yo mahirap yung buhay, sige, bumaba ka na rin, pumagitna ka na sa daan at sumigaw. Sa aking palagay, hindi ganun kadaling mangyayari yun. Hindi talaga yun, hindi sa aking pakiramdam lang. Hayaan natin. May gawin sila na talagang sukdulang pagpapasiklab at uubos ng talagang pasensya ng taong bayan. Hayaan natin na mangyari yan dahil nakikita naman natin at sila naman nagiging, kumbagay nananalakab sila. Yun ang nakikita natin sa panahon ko, nananalakab sila na talagang sa tingin nila madadaw natin ito dahil tayo nasa pisto, tayo nasa kapangyarihan. Nananalakab. Hayaan natin na sila makagawa ng isang pagkakamali na talagang mahirap ng palampasin ng sambayan ng Pilipino.